po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So meron nga tayong binabantayang panibagong sama ng panahon dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina po, ito po ay isang low pressure area pa lamang, pero ngayong hapon, in-upgrade na po o itinaas na po ito ng Pag-asa sa Tropical Depression category. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 70 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos pa northwest o hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Malapit na po ito sa ating Philippine Area of Responsibility boundary line at posibleng mamayang madaling araw hanggang bukas ng umaga yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil ito po ay isang ganap ng bagyo, yan po ay bibigyan ng local name na Marce. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 1,350 kilometers east o silangang bahagi ng Eastern Visayas at nasa labas pa nga ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito po ang ensemble forecast ng GFS para dito sa ating binabantayang panibagong sama ng panahon. Pinapakita dito na patuloy po itong kikilos pa northwest dito po sa direksyon ng eastern section ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Meron tayong inaasahang consistent o tuloy-tuloy na paglakas nito habang binabaybay po itong Philippine Sea. Meron ditong pinapakitang posible itong kumilos paitaas patungo dito sa southern portion ng Japan. Yan po ay if ever mauna itong makaakyat at sumabit dun sa ating tinatawag na frontal system. Pero meron tayong inaasahang pag-surge o pagbugso ng ating northeast monsoon or hanging amihan sa mga susunod na araw dahil dyan magkakaroon po yan ng some sort of interaction dito sa ating posibleng maging bagyong Marce. If ever yan po ay posibleng lumapit or dumikit dito sa area ng extreme northern Luzon or Northern Luzon sa mga susunod na araw. Bukod sa pagtulak nitong ating amihan pababa dito sa ating posibleng maging bagyong Marce, maaari po nitong ihinder o pigilan yung kanyang paglakas. Dahil yan sa tinatawag nating cold air intrusion o pagpasok ng malamig na hangin, malamig at dry na hangin. Ganun pa man, by the time na nasa taas na po itong bagyong Marce, meron na po itong significant na paglakas at yung kanyang interaksyon sa ating amihan or northeast monsoon ay posible pong magpaulan pa rin sa malaking bahagi ng extreme Northern Luzon at dito nga po sa ilang bahagi ng Northern Luzon. So ito po ay sa darating na Tuesday, nandito na po yan sa eastern section ng Northern Luzon. At sa darating na Wednesday hanggang Thursday, yan po ay mas malapit na dito sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. So narito naman ang pagtaya ng Japan Meteorological Agency para sa bagyong posibleng tawaging Marce. Inaasahan nga natin na ito ay posibleng kumilos nga pa northwest patungo dito sa eastern section ng Northern Luzon. Kung mapapansin nyo dito, in the next 24 hanggang 48 hours, medyo maliit yung ating circle of uncertainty or cone of probability. So medyo mataas po ang tsansa na kumilos na po yan pa northwest patungo nga dito sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Pero by this time, pag nandito na po yan sa itaas, medyo malayo pa po yan sa mismong araw ng pagtaya. Kaya lumalawak yung ating uncertainty at yung ating cone of probability. So again, posible po yan mas mataas dito sa southern portion ng Japan or posibleng dumikit or lumapit dito sa extreme Northern Luzon or Northern Luzon sa darating na Wednesday hanggang Thursday. So magdedepende pa yan sa posibleng interaksyon nitong posibleng tawaging bagyong Marce dun sa papasok nating northeasterly wind flow or yung ating amihan. Sa ngayon, malayo pa po ito at wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Maliwalas po ang panahon natin. Sa buong bansa na po yan, maliban lang sa mga pulo-pulo o yung mga ating isolated o localized sa pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Ito nga po ang bagyong posibleng tawaging Marce at nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito po ay pagtutuunan natin ng pansin. Dahil unang-una, medyo mababa po ito. Dahil dyan, mas mataas po ang tsansa nitong sumabit or maglandfall sa atin. At kadalasan nga, kapag panahon ng amihan or bare months, is mataas ang tsansa na naglalandfall or sumasabit sa kalupaan or landmass ang mga bagyo. Pangalawa, patungo din po ito sa direksyon ng extreme Northern Luzon at Northern Luzon na kung saan yung ating dalawang nakaraang bagyo ay dyan din po ang direksyon na pinuntahan. At lastly, kung hindi man ito maglandfall, yung kanyang interaksyon sa ating northeasterly wind flow o yung ating posibleng amihan o northeast monsoon ay magdadala pa rin po ng mga pagulan, particularly dito sa hilagang bahaging ng Luzon at extreme Northern Luzon in the next few days. So paghandaan po natin yan. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.